Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan mula sa FM Radio at PRTV Newsroom. Ito ang FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. Magandang hapon mga ka-Vice. Narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FM Radio Newsbreak. Ayon sa pinakabagong survey ng Pulse Asia, mahigit kalahati ng mga Pilipino ang hindi nagtitiwala kay Vice President Sara Duterte dahil umano sa katiwalian. Ipinakita ng resulta na 51.1% ng mga tinanong ay nagsabing hindi nila pinagkakatiwalaan ng Vice Presidente dahil sa umano'y pagkakasangkot nito sa korupsyon. Samantala, pumangalawa sa mga rason ang kanyang pagbabanta sa mga tauhan ng administrasyon, habang pangatlo ang pagiging palamura at bastos daw ng Vice Presidente. Samantala, 12.8% lamang nagsabing may tiwala sila kay Vice President Sara Duterte dahil sa kanyang kakayahan, mamuno at pagiging makahirap. Isinagawa ang survey na pinamagatang reasons for trusting or distrusting the President and the Vice President sa pamamagitan ng face-to-face na interviews sa 1,200 individual mula noong February 27 hanggang March 2, 2026. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. Samantala, sa iba pa mga balita, nagbabala ang DSWD laban sa mga peking online application para naman sa fuel assistance na kumakalat naman online. Ayon sa ahensya, hindi totoo ang mga text messages na nag-aalok ng cash aid o kaya fuel voucher para sa mga driver ng pampublikong sasakyan. Binigyang diin ng DSWD na hindi ito nagpapadala ng mga link o kaya online applications para sa anumang tulong pinansyal. Sinabi pa ng ahensya na may mga manloloko na sinasamantala ang pamamahagi ng ayuda upang makakuha ng personal na impormasyon. Pinayuhan ang publiko na huwag mag-click ng mga kahina-hinalang link at huwag magbahagi ng personal na detalye. Ipinaliwanag din ng DSWD na personal na ipinamimigay ang fuel assistance batay sa mga listahang beripikado ng mga lokal na pamahalaan, Land Transportation Franchising and Regulatory Board at mga transport group. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. Samantala, sa ating panghuling balita, hindi na pagbabawalan ng MMDA ang mga truck na magdadala ng langis at mga pangunahing bilihin na bumibiyahe sa Metro Manila, kahit may mga pinapatupad na truck ban at number coding. Samantala, ayon pa kay MMDA Chairman Romando Artes, napagkasunduan ang hakbang sa kanilang pulong kasama ang mga alkalde naman ng Metro Manila. Ipinatupad ang exemption matapos makita ang kakaibang sitwasyon ng bansa dahil sa krisis sa gitnang silangan. Samantala, hiniling din ng Department of Energy at Department of Trade and Industry ang pagbibigay ng exemption para sa mga naturang truck. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. At yan mga ka-Vibes, ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FM Radio Newsbreak. Ako po ang inyong lingkod, Cherubim Ganaden. Magandang hapon. Inyong narinig ang FM Radio Newsbreak dito sa FM Radio, Favorite Music Radio.